This morning. Panalangin ko po na katagpuin tayo ng Panginoon kung ano man po, nasaan man tayo sa atin pong buhay ngayon. Ano man pangangailangan natin, makita po natin ang katugunan ngayong umaga ay ang Diyos. Lagi naman ang katugunan ay ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin sumandali. Hingi po tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Aming Diyos, kinikilala namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Alam namin kasama ka namin. Maging ang mga kapatiran namin na maaaring nanonood via Facebook Live sa kanilang mga tahanan, alam po namin, kasama ka rin nila. Maraming salamat po dahil sa umagang ito, alam namin may maganda kang hangarin para sa amin. May nais kang gawin sa aming pong buhay. At ngayong umagang ito, binubuksan namin ang aming puso at ang aming isipan nang makakilos ka ng malaya sa amin. Dalangin namin sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, hindi lang basta malaman namin kung ano ang iyong kalooban. Hindi lang basta maintindihan namin ito. Kundi magkaroon din kami ng pagnanais na maisagawa ito sa aming pong buhay. Sapagkat alam naming malulubos ang iyong kagalakan kapag ka nakita po ninyong ginagawa namin ang iyong kalooban. Nagpapasakop kami sa kung anumang sinasabi ng iyong salita. Kami po'y nagpapakumbaba. At hinihiling po namin na kami po'y hubugin ninyo nang sa gayon, maging kawangis ka namin, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po at sa aming pag-aaral na ito, ikaw pong madadakila at ikaw ang aming maririnig. Sa iyo po nang gagaling ang karunungan, kaya sa iyo po kami humihingi ng karunungan ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang gagawin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. This morning po, ngayon pong umaga, hayaan ninyo na umpisahan ko po ang ating pong pag-uusap at pag-aaral ng salita ng Panginoon sa isang tanong. Naranasan na po ba ninyo, have you ever felt like your problems are bigger than God? Sa Tagalog po, para mas makuha natin. Naranasan na po ba ninyo na sa dami ng mga problema minsan at sa laki ng mga pagsubok natin pinagdadaanan, naranasan na po ba ninyo na nakalimutan natin yung kung gaano kalaki ang Diyos dahil sa kalaki ng mga ating mga problema? Gusto ko lang pong i-analyze natin yon because yan po ay kadalasang nangyayari sa maraming tao. Even in the Bible, kapag binasa po ninyo ang Biblia, sa mga Israelita, napakaraming mga milagro ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi po mabilang ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero kapag sila po ay dumadaan sa mga pagsubok, ang usual na nangyayari, nakakalimutan nila na may Diyos silang sinasamba. Nakakalimutan nila kung gaano kalaki ang Diyos. Mga kapatid, dahil ko po sabihin na kailanman, hindi po lumiliit ang Diyos. Hindi rin siya lumalaki kasi po malaki na siya noon pa man. No po? Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman siya pa rin. Ang nagiging problema ay hindi ang Diyos. Kadalasan ang nagiging problema ay yung pagtingin natin sa Kanya. Nagkakaroon ng pagbabago on how we look doon po sa ating Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, kadakilaan. Many times we forget. Siguro po isa yan sa mga weakness ng tao, makakalimutin tayo. Hindi lang po para sa mga senior citizen yan, ha? Weakness talaga ng tao. Many times we forget. At ang pinaka mahirap pong makalimutan talaga natin, pero madalas nangyayari, sad to say, ay nakakalimutan natin kung sino talaga ang Diyos. At ngayon pong umaga, dyan po tayo iikot. Nais ko pong umpisahan ito sa isang talata sa aklat po ng awit, Psalms 34, verse 3. Ganito po ang sumulat ng awit na ito. The psalmist says, "O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." Kanina po, isa sa mga lineups natin ay yung kanta po ni Don Moen, if you know that, Be Magnified. Kung mapapansin po ninyo, all throughout this month, yung mga lineups natin ay usually, marami po sa mga lineups natin ay mga kanta ni Don Moen kasi po may mga featured
Christian artist kami ngayon sa worship team. Binabalik ko po ang mga kasama sa worship team sa mga old songs natin para po lumawak din yung worship song vocabulary natin po, no? Pero hindi ko po kinausap si Sir Joel kasi po siya ang pumili ng kantang yon about those songs. So random po siya. I believe it. Hindi naman talaga random. It was orchestrated by the Lord. Pero nice ko pong basahin ito at subukan nating namnamin yung sinasabi ng mga aawit po dito. It is written in the Bible, so kinasihan niya ng Panginoon. At I believe yan din po. Ako po, sa akin po sarili, yan ang gusto ko ring sabihin sa inyo, namamanhik ako. It is an invitation for us to magnify the Lord. Sama-sama po daw nating parangalan ng Panginoon. I-magnify natin siya. Let us exalt His name together. Napakainam pagmasdan kapag tayong mga magkakapatid sa Diyos ay sama-sama at nagkakaisang sumasamba at nagpupuri. Sa akin pong puso, yan din ang nais kong sabihin at isigaw ngayon pong umaga, na anayahan kayong i-magnify natin muli ang Diyos. Now, ano po bang ibig sabihin ng to magnify God? Kapag ka po sinabing magnify, actually pinag-usapan namin ito last night, kagabi lang. Kasi po ang mga worship team members natin, binibigyan ko sila ng task to reflect yung mga lyrics ng mga songs before pakakanta. Kasi po dapat alam natin kung ano sinasabi natin, ang kahulugan noon. So isa po sa mga napag-usapan namin is the word magnifying God kasi that's one of the songs kanina. Now, ano po bang ibig sabihin ng to magnify God? Yung word na magnify, kadalasan papasok sa isip natin yung magnifying glass, di po ba? Pero ano po bang ibig sabihin talaga ng to magnify? Actually po, to magnify, it means to make something clearer. Po, mas malinaw, ang magnifying glass, ginagawa po niyang more visible ang isang bagay. Sometimes, or make something clearer, more visible, more focused. Pero nais ko pong sabihin, of course, we cannot make God any bigger because He is big already. But we can adjust how we see Him. Kasi po, kapag sinabi nating magnify, it's more about our eyes. It's more about correcting our sight or view. Hindi po pinalalaki natin ang Diyos, no po? Kasi malaki naman talaga siya. Hindi naman natin binabago yon. Ang problema ay wala sa Diyos, kadalasan nasa mata natin. Kaya pag sinabi po nating we magnify God, ang inaayos natin yung paningin natin sa Kanya. We can choose this morning to see Him clearly, more reverently, more highly. Kaya po today, we will be talking about magnifying God. Yan po ang pag-uusapan natin. Kasi po yun yung nakasulat doon sa Psalm na binasa natin kanina. Let's magnify the Lord. Yun po yung sabi doon. Let's exalt His name together. Today, we will be talking about magnifying God. Ulitin ko lang po, not making Him bigger because He is already big, but choosing to see Him more clearly, more highly, more truly than anything else in our lives. Inisip ko po yan kung ano po ang pwede kong gamitin para mas maunawaan natin yan. Though po ang picture na yan, hinanap ko po talaga yan just para gumana lang yung imagination natin. Though nakakita tayo ng magnifying lens or magnifying glass. Pero habang pinagbubulay-bulayan ko po ito, naisip ko po na hindi rin natin pwedeng gamitin yung magnifying glass bilang direktang ilustrasyon dito. Though magbibigay ito sa atin siguro po ng medyo mas pang-unawa tungkol sa ating pinag-uusapan, pero hindi sa akin po sarili, I cannot use or magnifying glass is not a perfect example about this. Because some people think magnifying God is like a magnifying glass trying to make small things look big. Kasi po pag magnifying glass, ang ginagawa po niyan, yung maliit na bagay, na palalaki.
Pero hindi ko pwedeng gamitin yung magnifying glass as a perfect example. Why? Because God is not small. Oo po ninyo. Because magnifying glass, tinitignan natin yung small things, nagiging malaki. So, it's not a perfect example because God is not small. He is really big. Tapos naisip ko po, o baka naman telescope. Pwede natin gamitin as an illustration about magnifying God. Pero naisip ko po, hindi rin po pwede. Bakit po? Like for example, ang telescope po kasi ginagamit natin. Like for example po, ang mga bituin, kapag tinitignan natin, parang maliit lang yan. Pero in reality, they are big. Di po ba? Now, with the help of powerful microscope, makikita natin yun talagang kalakihan nila. O hindi po ba yun magandang illustration and a perfect illustration about magnifying God? Ang sagot ko po hindi. Kasi napag-isip-isip ko rin, kasi ang telescope ginagamit natin sa mga bagay na malayo. Pero sabihin ko po sa inyo, in reality, God is not small and God is not far away. And God is not distant. Kaya po hindi ko pwedeng sabihin na pwedeng gamitin ang magnifying glass or a telescope na perfect example about what we will be talking about. Now, magnifying God is correcting our eyesight. And that's my prayer this morning po. Nabiyaan tayo ng Panginoon ng Kanya pong grasya na maayos po ang ating mga spiritual na paningin. Maaari pong spiritually speaking, medyo malabo na siguro ang ating mata. At maraming mga taong ganyan, spiritual na paningin nila malabo. O may problema ang spiritual na paningin, kaya nagkakaroon ng epekto ito sa pagtingin nila sa Diyos. And I pray this morning na pagkalooban tayo ng Panginoon through His grace, na makita natin ng malinaw ang Diyos kung sino siya. Habang pong iniisip ko po ito, at pinagbubulay-bulayan, pinaalala sa akin ng Panginoon ng isang talata in the book of Isaiah chapter 6. At ang focus lang po natin this morning is just the first verse of that chapter. Dadalhin ko po kayo in the book of Isaiah chapter 6 verse 1. Ito po ay naisulat sa panahon ni Propeta Isaias. Si Isaias po or Isaiah is a prophet of God. At ito po ay kwento ng makita ni Propeta Isaias ang Diyos. Sabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ng tao nakita nila ang Panginoon ng katulad ng experience ni Isaiah. There are only few people in the Bible na nagsabing nakita nila ang Diyos ng harapan. Pero tignan po natin yung account ni Isaiah. Ang sabi po ni Isaiah sa chapter 6 verse 1, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord." Sabi po ni Propeta Isaias, ng panahon na mamatay si Haring Uzias, sa Tagalog po ganun, nakita ko ang Diyos. Sino po dito yung nangangarap na makita natin ang Diyos? Alam po ninyo, yan po ang isa sa pinakagusto kong mangyari. How I long, and hopefully, katulad ko po kayo, how I long na dumating yung araw na yung Diyos na pinaglingkuran ko ng buong buhay ko ay makita ko ng harapan. Ngayon po, naglilingkod tayo sa Panginoon. Though we cannot see Him face to face, pero naglilingkod tayo. We call that faith, right? Pero darating ang araw, mga kapatid, ang pinaglingkuran natin ng buong buhay natin, makikita natin ng harapan. Sa lahat na nagsabing nais ninyong makita ang Diyos, pare-pareho po tayo dyan. Darating ang araw sa kaharian niya. Hindi lang basta makikita, malalapitan natin at makakasama ang Panginoon ng pangwalang hanggan. Pero dito po, napakapalad ni Isaias na nakita niya ang Diyos. Ang sabi niya, I saw the Lord, nakita ko ang Diyos, high and exalted, seated on a throne, and the train of His robe filled the temple. Now, gusto ko lang pong gamitin natin ang imagination natin at dinescribe kasi ni Isaias yung kung anong nakita niya. Ang sabi po niya, hindi lang diyan basta nakita ang Diyos, dinitalye niya kung anong nakita niya. Ang sabi niya, nakita ko ang Diyos, mataas daw siya, He is exalted, seated on a throne. Can you just imagine seeing God seated
on a throne. Nakaupo ang Diyos sa trono. Ang sabi po diyan, at ang laylayan ng kanyang damit, train of his robe, laylayan ng kanyang damit, pinupuno ang buong templo. Kasi po sa panahon na yan, nasa loob ng templo si Isaias. Now, kung tatanungin po ninyo ako bakit siya nasa loob ng templo, alam naman po ninyo bakit tayo pupunta sa templo ng Diyos. Para sumangguni sa Panginoon, sumamba, alalahanin ng Diyos. Pero may kakaiba po dyan sa sitwasyon ni Isaias at gusto ko pong i-explain sa inyo para maunawaan natin yan. Si Isaias po ay nasa templo ng Diyos, maaari dahil may koneksyon sa sinasabing pagkamatay ni Haring Uzias. Now, we can understand this fully kung malalaman natin sino ba yung namatay na hari. Si Haring Uzias po, nagbabasa kayo ng Biblia, ay isa sa mga naging hari ng Huda. He is the king of the chosen land kasi po ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawa. May magkaiba silang hari, Israel at Huda. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanila, iisa lang. Nagkaroon lang po ng separation or yung division that time. Si Haring Uzias po ay naging hari ng bayan ng Diyos sa Huda. At kung babasahin po ninyo ang Biblia, mabibilang mo lang sa daliri ang mga naging haring mabuti. Kuha po ninyo, majority of the kings, both Israel and Judah, majority po sa kanila, karamihan ay hindi naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Sa Israel nga po, ni isa walang matuwid. Sa Huda, may mga iilang matuwid at kasama si King Uzziah sa mga naging matuwid. Ang naging bunga po niyan, dahil matuwid ang hari, pinagpala ang Israel sa panahon ni Haring Uzias. Can you just imagine having a good king at nagkaroon ng prosperity ang land and peace ang buong bayan, tapos po mamamatay ang mabuting hari. At alam ng mga Israelita na madalang pa sa patak ng ulang magkaroon ng mabuting hari. Kamamatay ng isang mabuting hari. Palagay po ninyo anong mararamdaman nila. Ang hangin po noon at ang atmosphere ay sigurado po ako tumatakbo sa isip ng mga Israelita, paano na kaya tayo ngayon? Namatay ang ating mabuting hari. Yung kayang papalit, okay kaya siya? Hindi natin matatangging may bumabagabag sa kanilang isipan, kamamatay ng kanilang hari. Maaaring may mga bumabagabag din sa kanilang isipan na nalalaman ng mga karatig kaharian na namatay ang hari. At usually, sinasamantalayan ng mga kaaway. Hindi po ba? Kamamatay ng mabuting hari. Sasamantalahin niya ng kaaway. So, napakaraming mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Yung pong kanilang haring maaasahan, umuwi na sa Panginoon. Anong gagawin ng Israel? Ang pinunong mabuti ay nawala. So ito po yung panahon na yon. It is a time of distress. I can say a time of lament or lamentation sa part ng mga Israelita, panahon ng pagluluksa at pag-iyak dahil kamamatay ng isang mabuting hari. At yung timing na ito, ang gusto ko pong i-emphasize mga kapatid, unang-una ngayong umaga, yung pong timing ng pagpapakita ng Diyos kay Isaias. Nakita ni Isaiah ang Diyos sa panahon ng distress, sa panahon po ng hindi alam ng bayan kung anong gagawin. Sa panahon ng pagluluksa, sa panahon ng kalungkutan, dun nagpahayag at nagpakita ang Diyos. Malinaw po ba? Okay. Kasi po mga kapatid, kung titignan po natin, babasahin natin, I can say that the timing is perfect. Bakit po? Ang Diyos ang magdidesisyon kung kailan siya magpapakita at magpapahayag. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng ito. It was orchestrated by the Lord. So the timing, yung timing, hindi yan nagkataon lang. Yan po ay talagang dinesisyon. At kasama sa plano po ng Diyos. Makita po natin the death of King Uzziah. Si King Uzziah po, mga konting, konting information about him. He ruled for over 50 years. Nasanay ang mga taong siya'y hari. Siya po ang inaasahan.
Ang buong Israel nakasandal sa kanya, mabuting hari siya. Hindi siya perpekto, pero mabuting hari siya. At alam po ng Israel na maaasahan nilang kanilang hari, bringing prosperity, strength to the land. Now, yung kanyang kamatayan, sigurado pong created fear, instability, at saka grief. So, yun yung sitwasyon. Mga kapatid, habang pinag-aaralan ko ito, may mensahe ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, when earthly king died, Isaiah saw the eternal king. Hindi po nagkataon, nakamamatay lang ng hari, tapos biglang nagpakita ang Diyos, nakaupo sa trono. Mga kapatid, sino po bang umuupo sa trono? Di po ba hari? Nakuha po ninyo? Hindi rin po nagkataon na nakita po ni Isaiah ang Diyos na nakaupo sa trono. Pinlano ng Diyos yon. Kasi pwede naman makita ni Isaiah na naglalakad ang Diyos, o kaya po nakatayo lang ang Diyos. Pwede naman yun eh. Pero para magpakita ang Diyos on a manner na nakaupo sa trono, hindi po kaya sinasabi ng Diyos kay Isaiah at sa buong Israel na nagluluksa kayo dahil patay ang inyong hari, nakakalimutan bang nyo ba na ako ang tunay ninyong hari? Wala ang taong hari na ninyo na nakaupo sa trono, pero ang Diyos, ako na Diyos ninyo, hindi naman daw siya tumayo sa trono niya. He's still the ruler. Naku po ninyo. They are on distress. Hindi nila alam ang gagawin. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, you have relied so much on your earthly king. Nakalimutan ninyong ako talaga ang hari. Ang sinandalan nila, tao. Nang tinanggal ng Panginoon yung sinasandalan nila, dun nila nakita kung sino talaga ang Diyos. Mga kapatid, usually po ganyan ang nangyayari sa buhay natin. Minsan pinapahintulutan ng Diyos. God often removes our false securities. Minsan po, yung mga false securities natin, yung mga sinasandalan natin, umasa tayo ng umasa sa iba, sa tao, sa mga ibang bagay. Kaya minsan pinapahintulutan ng Panginoong tanggalin ang mga bagay na yan para makita po natin ng pag-asa natin ay nasa Panginoon. Yan po hindi po naiintindihan ng marami. Minsan po, magreklamo tamo, ot may tanggal ka obra. Baka, dinyosan mo na yung obra mo. Anyang mila ko obra, di ba kilala may Lord bilang provider mo? Ako po, masasabi kong ganoon. Kasi po, as you know, we are just contractual sa trabaho ko. Though po, I am 7 years na nagtuturo na sa university. By the way, we are already Pampanga State University. Pinalitan na po ang pangalan namin. 7 years. Pero I'm just contractual. Actually po, hindi ko naman talaga pinangarap ma-regular. Okay na ako sa kung anong biyaya ng Panginoon. Pero ang problema sa amin is, kapag kabakasyon, terminated ang contract. Ibig sabihin po, magre-renew kami ng contract sa first day pa lang ng klase sa susunod. If 2 months ang bakasyon, 2 months kami walang trabaho. Sa iba po, they take it as parang negative. Paano na kaya? Paano na kaya? Pero ako po, I take it as a reminder from the Lord. Na hindi po trabaho ang aking sinasandalan at hindi yan ang source ng akin talagang pagpapala at mga pangangailangan. Yan po yung reminder sa akin na kahit wala to, ang aking sinasandalan ay ang Diyos na nagkakaloob ng aking mga pangangailangan. Sometimes kapag po tinitignan natin ang mga bagay-bagay, nagre-reklamo tayo minsan. Kasi po sometimes God permits na He will remove those false securities para makita po natin kung sino talaga siya. Nang pong mawala si Haring Ozias, doon nagpakilala ang Diyos sa kanila, nakalimutan ninyong ako ang tunay ninyong hari. Tignan ninyo, nakaupo ako sa trono. I am the true king. Yun ang sinasabi niya. Actually po, walang word na binigay ang Panginoon dyan. Nagpakita lang siya. But the manner how He showed Himself speaks volume. No po. Napakalakas. Wala man tinig, di man siya nagsalita. Di man niya sinabing, tignan ninyo ako ng inyong hari. Pero yung kanyang pagpapakitang nakaupo sa trono, napakalakas nun na nagsasabing, ako ang hari. Huwag kayong mangamba
namatay ang taong hari ninyo, yung hari ninyo na tao. Pero kahit walang nakaupo dyan sa palasyo ninyo, dyan sa daigdig, nakaupo ako sa langit. I am the ruler. I control all things. Yan po ang paalala ng Panginoon doon. Ulitin ko lang po mga kapatid, God often removes our false securities so that we can see who really rules. Sometimes po, it's only when something dies or something was taken from us or taken away, yun yung time when we see the Lord clearly. Kadalasan po kasi ang maraming tao, pinagkatiwalaan natin ang trabaho, ang pera, ang sariling plano natin, sinandalan natin masyado yung mga yon. To the point na nakalimutan natin na hindi yan ang source ng lahat ng bagay. Kaya sometimes po pinipili ng Panginoong tanggalin muna yan para makita po natin kung sino talaga ang ating kailangan. Kasi po minsan doon tayo nakasandal. Pero makikita mo, pag tinanggal ng Panginoon yan, you will still survive because hindi naman yan ano po ba tawag doon? Hindi naman talaga yan ang bumubuhay sa atin. Minsan po, isipan tamo mo makanano na kayakan yan. Tandaan niyo po, kapatid. Andiyan pang milako ang kikatay nga gana-gana nung at suing gino sapat ni. And sometimes you will only know that malalaman mo lang yan kapag po nawala ang mga King Uzziah ng buhay natin. Yung mga sinasandalan natin, pinagkakatiwalaan natin. Sinasabi ko pong sometimes pinahihintulutan ng Panginoon ng mga yan para mas makita natin kung sino siya. Gaya po ni Isaias, nang nawala ang Uzziah ng kanyang buhay, sa kanya nakita ang Panginoon. Bukod po sa timing, no po. Doon pa lang po tayo sa timing, no. Ibig sabihin hindi po nagkataon yung time na yan, no. Saktong-sakto, it was a perfect timing, but I want to focus on the manner. Ibig sabihin yung pamamaraan, paano niya nakita. Doon po sa kanina, we have talked about when, kailan siya nagpakita, kailan nagpakita ang Diyos. Ngayon pag-usapan natin yung how, paano nagpakita ang Diyos. Ang sabi po ni Isaiah, nakita niya ang Diyos. Yan po, no? I saw the Lord. And ang first statement niya, at ang kanya pong description unang-una, nakita niya ang Diyos, high and exalted. Alam naman po siguro ninyong ibig sabihin ng salitang high, no? Mataas. Exalted. Alam po ninyo, this reminds us that God is not on our level. Ang Diyos ay hindi ka-level ng tao. Mataas siya. Hindi siya under sa atin. Nakakahiya naman po kung didiktahan natin ng Panginoon, hindi po ba? Mas mataas siya kaysa sa atin. Dito po natin makikita kung sino siya. At kapag nakita natin ng tama kung sino ang Diyos, makikita natin ng tama kung sino tayo. Kasi kadalasan po ang tao, minagnify natin masyado ang ating sarili. Na para bagang tayong importante, ang kalagayan natin ang importante, mga pangangailangan natin, yun lang ang mahalaga. Pero ang totoo po, ang Diyos ang dapat ma-magnify, hindi tayo. Tama na matay siya para sa atin. Pero hindi pa rin nangangahulugang mas mataas tayo kaysa sa Kanya. Kaya nga po tawag natin sa Kanya, Lord eh. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng Lord? Panginoon. O yung ibig sabihin po, pag natawag mo ang Diyos na Panginoon at Lord, parang sinasabi mo na logically that you are a servant. Kasi po kung Lord mo siya, ano ka? Servant ka. Pag sinasabi mong Lord, Panginoon kita, o Diyos, pag sinasabi nating Panginoon siya, sinasabi mo rin na ako po'y inyong lingkod. At dapat wag nating makalimutan yan, mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo kanina na nakakahiya naman, diktahan natin ang ating Panginoon. Wala tayo sa posisyon. Pero alam po ba ninyong maraming mga tao at maaaring tayo rin, kadalasan ay dumadating sa pagdidikta sa Panginoon. Tignan po ninyo at i-evaluate ang mga prayers natin, mga kapatid.
Maraming mga panalangin ng mga tao, may pagdidiktang nagaganap. We tell God what to do. Hindi po ba totoo? Medyo masakit po ng konti, pero totoo po yan. Sinasabi natin, Lord, nangangailangan po ako. Panalangin ko, Panginoon, pag nilapitan ko po si pautangan ako. Tinuturuan mo ang Panginoon, paano niya katatagpuin ang pangangailangan mo. Alam po ba rin niyo, mga kapatid, sapat nang sabihin mong kailangan mo ito. Bagamat alam na rin ng Diyos yon. Pero para sabihin mo sa Diyos kung anong gagawin niya at paano niya ito gagawin, parang nakakalimutan natin Diyos natin ang kinakausap natin at Panginoon natin ang kinakausap natin. Naalala ko nga po, buti na lang hindi ganun manalangin si Moises, no po. Kasi kung ganun manalangin si Moises at nagdidikta-dikta, naalala ko yung panahon na nasa harap po sila ng Dead Sea. Naalala po ninyo? At kailangan nilang tumawid. Kung katulad nating manalangin si Moses at nagdidikta-dikta rin, baka sa panalangin niya, humingi siya ng barko. Because that's logical. Hindi po ba? Dagat. Paano ka makatawid? Lord, bigyan niyo naman kami ng barko para makatawid kami. Kadalasang ganun manalangin ng tao. We dictate what the Lord needs to do. Pero iba plano ng Diyos, mga kapatid. Sinong mag-iisip ng plano pala ng Diyos ay hindi barko? Hahatiin pala niya ang dagat. Sinong makakaisip noon? Kaya nang minsan po, box tayo ay Lord eh. Po? We put God in a box na para bagang ang iniisip natin, parang kalabel natin sa, mas mataas ng konti sa atin. Mga kapatid, malayong malayo ang Diyos sa tao. His manner is different. His ways is different. Kaya when we pray, ang pinakamagandang prayer na pwede nating magawa is, hindi po kalooban ko, O Diyos, kalooban mo ang mapangyari. Not my will, but your will be done. Ganoon po ang paraan dapat ng pagtingin natin sa Diyos. If we will look at the Lord, dapat po He is high and exalted. Kuha po ninyo. Humihina po ata yung mga amen po ninyo. Panalangin ko po, makuha po natin ito. He is not like us. He is beyond us. In fact, He is bigger than we are thinking. Alam ko po sa atin, bilang mga Kristiyano, napakalaki ang tingin natin sa Panginoon. Pero hindi kalabisan po sigurong sabihin ko sa inyo na mas malaki pa siya kaysa sa kaya mong isipin. That's how big God is. To magnify the Lord means to lift Him higher in our minds and in our hearts. To remember that He's not small, He's not weak, He is not struggling. He is not panicking. Sometimes tayo lang nagpapanik. Pero nakita po ninyo, nakaupo lang ang Panginoon, very relaxed. Sometimes OA lang tayo. Overacting. Kuha po ninyo. Pero ang totoo, God is in control of all things. We act as if wala nang pag-asa. Overacting. OA, tawag ko po doon. Nakakalimutan natin, we have a big God who is in control of everything. When we stop seeing God as high and exalted, nagkakaroon ng problema. Kapag ka po hindi ganyan ang tingin natin sa Panginoon, mga kapatid, paano ba natin tignan ng Diyos? Nakakita ba natin siyang katulad ni Isaiah na He is high and exalted? When we stop seeing God as high and exalted, makikita po ninyo, we start elevating our problems now. Tapos, darating ang pride. At makikita po natin, mas makikita natin ang sitwasyon ng paligid natin. Ganun po ang nangyayari kapag ka po nababago ang pagtingin natin sa Panginoon. Bumababa ang tingin natin sa Diyos. But when we see God rightly and correctly, everything else, lahat ng bagay falls into proper place. Makikita mo na ang problema hindi naman pala ganoon kalaki. Sometimes you are just focused on these things. Nakakalimutan natin that we have a big God. Mga kapatid, katulad nung psalm na binasa natin kanina, pamanhik ko po, let's exalt
the Lord together. Sama-sama nating parangalan ng Diyos. He is exalted. Let's put Him on the highest pedestal ng ating pong buhay. Siyang nasa taas, mga kapatid. Yan po ang una. Sabi ng Bible, sabi ni Isaiah, I saw the Lord, He is high and exalted. And then the second one, I saw the Lord seated on a throne. Sinabi ko na po sa inyo yung kahulugan yan kanina, pero let's just expound it at lablimin natin ang pag-uusap tungkol dyan. Isaiah didn't see an empty throne. He saw God seated on it. He saw God seated. It means God is calm, God is in control. He is the king. He rules. Yan po ang ibig sabihin noon. Yung pong pagkaupo ng Panginoon o nakaupo siya sa trono. Even when earthly kings die, when relationships break, when plans fail, mga kapatid, God is still sitting on the throne. Sa mga panahon na yung mga plano natin nasira, at para po bagang nasira ang lahat, nag-break ang mga relationships natin, natanggal ang mga ganito, ganyan, tandaan po natin mga kapatid, nakaupo pa rin sa trono ang Diyos. Kaya sa susunod po, na may mga mangyaring hindi natin inaasahan, natanggal kayo sa trabaho, umalis sa buhay ninyong mga iilang tao, at o kaya nasira ang plano ninyo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa mga kapatid. Hindi po nakasandal sa mga yan ang pag-asa natin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kahit mangyari ang mga hindi natin inaasahan, tandaan natin, nakaupo pa rin sa trono ang aking Diyos. Kapag nawalan kayo ng trabaho, huwag po sanang lumabas sa isip natin, paano na kaya kami niyan? Kundi manalangin tayo, gamit ang buong pananalig at pananampalatayang sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nawala yung trabaho ko, pero nakaupo ka pa rin sa trono. Ikaw pa rin ang hari. Bibigyan mo ako ng panibagong trabaho mas mabuti para sa akin. Hindi po sa trabaho nakasandal ang aking pagtitiwala, nasa sa inyo, Panginoon. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi ko po sinabing huwag tayong magtrabaho, ano po. Kaya, ang sinasabi ko po, kung mangyari man yan, pagkatiwalaan pa rin natin ang Diyos. Yun ang sinasabi po natin dito. Tapos po ang sinasabi ng Biblia sa pangatlo, yung una po, high and exalted. The second one, I saw the Lord seated on a throne. And then yung pangatlo po, the train of His robe filled the temple. Yun po yung pangatlo. Pero bago po pumunta doon sa last part na po, still on this, ita pong sitting on the throne. Mga kapatid, kung pipikit po ba tayo ngayon, and we just try to analyze, kasi po may trono sa puso natin. Kung tayo po ba'y pipikit, at titignan natin kung sinong nakaupo sa trono ng ating puso. Sino po ba nakikita natin? Masasabi po ba nating, I saw the Lord seated on the throne? Because some people will say, I see myself seated on the throne. Others will say, I see other people seated on the throne. Wag naman sanang mangyaring sabihin natin, I saw money sitting on a throne. Nakuha po ninyo? Sino ba talaga nakaupo sa trono? Mga kapatid, wag na po kayong sumagot. Alam ko pong alam natin kung sino talaga naghahari sa ating pong puso. Pero kung may nakikita ka ngayong nakaupo dyan, pagkakataon at panahon ng patalsikin ang nakaupo at iluklok ang Diyos sa trono ng ating puso. Kasi po yan naman talagang posisyon ng Diyos. Maraming mga tao, tinanggal nila ang Diyos sa posisyon at inuupo ang iba. Kaya po nagkakasira-sira ang buhay ng tao dahil po sa ganyan. Mga kapatid, let's just examine our hearts. Maaaring sabihin siguro ng ilan, nakaupo naman ang Diyos sa trono. Pero mga kapatid, pota-pod wala rin trono. Makaluklok kay Lord, kang metong tuwing Domingo. Tapos sa pang metong trono, Monday to Saturday, ikaw naman yung makaluklok. O kaya luwa naman yung makaluklok. Mga kapatid, itama natin ang posisyon ng Panginoon sa buhay natin.
That's that's the meaning of magnifying the Lord in our lives, mga kapatid. Now, let's move sa pangatlo po. Malapit na po ako magtapos. Sa pangatlo na tayo, this is the last part. Ang sabi po dyan sa pangatlo, yung description po ni Isaiah po dyan, I saw the Lord, the train of His robe filled the temple. Ang laylayan ng kanyang damit. Napakalaki namang laylayan nun. Can you just imagine? I believe that the temple by that time is larger than this. Ganun kalaki ang templo po noon. But can you just imagine kung ganito na lang kalaki? Tapos po nakaupo ang Diyos sa trono at ang laylayan ng kanyang damit ay lagana sa pugad. Wala kang makikitang tiles. Damit lahat ng Panginoon. Can you just imagine kung gaano po ka-extravagant yon? I call that fullness of majesty and glory. Ang naalala ko po kapag pinag-usapang laylayan ng damit at ganong kahaba, kinakasal. Di po ba kapag mas mahaba yung train ng damit? Di po ba mga pawawa kapag minsan? There's an impact. Sinerge ko nga po kung bakit ginagawa po yun eh. Ano bang symbol nun? Marami po akong nabasa na sabi po nila, wala naman talaga daw symbol, pero sa iba, simbolo daw po yun nung status eh. Sometimes, symbol yun ng parang majesty and glory, mga ganun. Pero ang totoo po, back in the ancient time, yung robe ng hari ay nagsisimbolo ng status niya. Minsan po, hindi po laylayan ng damit. Minsan yung kapa. Naku po ninyo? Ayun. Train pa rin yan eh. Ayan. The train of his robe fills the temple. It speaks of the glory, victory, majesty. Yan po ang tinutukoy po doon. No po? Sa ancient world nga po, yung king's robe represents the glory, majesty, and victory. No longer the robe. The longer the robe, no po. Kapag mas mahabang robe, the greater the king. Yan po ang sinasabi po doon. God's robe, in this particular instance, fills the whole temple. Nothing is left untouched. Wala kang makikita. Punong-puno ang buong templo. Alam po ninyo, habang binabasa ko po ito, mga kapatid, naalala ko po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw at ako, ang katawan natin, ay templo ng banal na spirito. Mga kapatid, puno po ba ng majesty at kaningningan ng Diyos ang ating buong buhay? Kasi po, ang sinasabi po ni Isaiah, yung buong templo puno ng kanyang kaluwalhatian. Yung robe ng Panginoon, puno ang buong templo. Now, if the Bible tells us that our body, we, are the temple of the Holy Spirit, now my question is, yung robe ba ng Panginoon, pinupuno ang buhay natin if we are the temple? Kasi po, there are many people, marami pang avenue ng kanilang buhay left untouched by the Lord. Ibig sabihin, may mga kwarto pa ba sa buhay mong hindi mo pa binubuksan para sa Diyos? May mga bahagi ba ng buhay nating kinakandado pa natin at hindi pa rin natin ipinapasakop sa Diyos? Mga kapatid, ang buong buhay ba natin sakop na ng Panginoon? Ayan po ang magandang question. Ang train ba ng robe ng Diyos, pinupuno na ba ang templo ng buhay natin? We are the temple of the Holy Spirit. At kung tayo ang templo, the train of the robe of God, ang kanyang kaluwalhatian, His majesty and glory, dapat po punong-puno yung atin pong nothing is left untouched. Sometimes po, marami akong mga naririnig, nakikita. They say that
They have Christ in their lives. Pero ayaw naman nilang pasakop yung mga ilang parte ng kanilang buhay. Nagkakaroon tuloy ng double life. There are some parts of their lives that Christ is the King, pero there are some parts na hindi nila sinusuko. Para maging hari ang Diyos sa buhay natin, kailangan tayong sumuko sa Kanya. Para masakop niya ang lahat ng bagay sa atin. Mga kapatid, sumuko na ba tayo sa Panginoon? Hindi masama ang sumuko kung sa Diyos ka rin susuko. We call that surrendering our whole life to our King. We don't have our own kingdom now. Binababa na natin yung sarili nating kaharian. Sinuko na natin sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi na tayo ang hari, hindi na rin ibang hari, ang Diyos ng hari ng ating buhay. Yan po ang kahulugan po niyan. Nakita ni Isaias, Propeta Isaias ang Diyos sa ganitong kapamaraanan. Alam po ninyo mga kapatid, ano pong conclusion natin ngayon dito? Kapag ka po ang kaningningan ng Panginoon ay pumupuno sa ating buhay, wala pong paglulugaran ang takot, ang pangamba, ang pride, ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, kung ang train ng robe ng Panginoon ay pumupuno sa atin. Walang paglulugaran ng mga bagay na iyan. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi ko po kinausap si Sir Joel tungkol doon sa lineup ng kanta kasi po talagang mayroong Be Magnified doon na song eh. Pero alam ko po na ang Diyos ang takda ng lahat ng ito. At I believe po na hindi po nagkataon na ganito ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Pero nang narinig ko po kasi yung Be Magnified, because I still lead the worship team, though hindi po ako tumutugtog katulad ng dati, no po, na every Sunday, pero I lead them sa pagde-devotion because we have our devotion before ng start ng rehearsal. Tapos nag-share ang lahat. Patungkol sa reflections ng mga awit doon sa mga lyrics ng song. Nang binigay po ang line-up, nakita ko yung Be Magnified. Of course, I am very familiar with the song. Pero, ewan ko po, it was more than just a music. It was a message straight from heaven for me. Nang pinakikinggan ko po yun, matagal ko nang alam yung kanta, pero parang it hits differently. Iba siya. Parang it's more than a song. It's a message from the Lord. Because yung first part po ng kanta, yung verse 1, ang mababasa natin, I have made you too small in my eyes. Talking about the Lord. Oh Lord, forgive me. Yan ang sabi ng first part. Parang ginawa kitang maliit sa aking paningin, Panginoon. Patawaran po ninyo ako. That's the first part of the song. First part pa lang ng song, mga kapatid, talaga pong pinipigilan ko, pero talagang bugso ng damdamin. Because it's like a reminder for all of us. How many times we have made God so small in our eyes. Ilang beses nating minaliit ang Panginoon. Tinignan na parang ganito lang siya. When we magnify our problems, lumiliit ang Diyos sa ating paningin. Kaya anong po masasabi natin? Di po ba tama naman yung kanta? Lord, forgive us. Alam po ninyo, it was a gentle rebuke. But also a holy invitation for us to magnify the Lord. Kaya po talaga pong may nga panalangin ko po. And the Lord spoke to me. I pray that the Lord also is speaking to you. Katulad ng pag-uusap niya sa akin. Lahat po na shinare ko ngayon, lahat po yan naisulat ko because of my conversation with the Lord while praying. Kaya po I have done my best explaining it to you, but I pray ng Panginoon po na tunay natin tagapagturo ang mas
palinaw niyan sa ating pong isipan. Maaaring may sinasabi siya sa iyo, mga kapatid. Maaaring sinasabi po niya sa atin, anak, kailangan mong buksan ng iyong mga mata at tignan mo ako kung sino talaga ako. Maybe the Lord is saying, anak, hindi na ako ang pinaupo mo sa trono. Maybe God is saying to us na, I am still sitting on my throne. Maybe the Lord is reminding us. But this is an invitation for all of us. Let's magnify the Lord and let us exalt His name together. That's an invitation. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Maybe po we have allowed our worries, our plans, our frustrations to grow bigger than God. Pero po mga kapatid, He is still exalted. He is still sitting on the throne. He is still the ruler. I invite everyone to adjust our vision this morning. Let's magnify the Lord again. Hindi po dahil nagbago ang Diyos. Hindi naman nagbago ang Diyos. Tayong nagbago. Pero inaanyahan tayo ng Panginoon. At ang panalangin kong palinawin muli ng Diyos at ibalik yung 2020 vision natin so that we can see how big God is. Alam po ninyo sa lahat ng ito, pagkatapos ng lahat ng ito na in-impress ng Panginoon sa aking puso, mas na-appreciate ko kung sino siya. Nakita ko po ang aking sarili in the light of who God is. Hindi pala ako ganun kalaki. Hindi pala ako ang pinaka-importante. Nakita ko ang aking sarili at natanong ko sa aking sariling, sino ba ako? Parang Diyos na nakaupo sa trono, lumalang ng langit at lupa, ay mamatay para sa akin. Sino ba tayo? Nanliit po ako sa aking sarili at naalala ko yung mga times na sinisisi ko ang Diyos sa mga bagay na nangyayari. Mga pagkakataon na sinasabi kong parang lumalabas sa aking bibig, parang pinapalabas nating hindi mabuti ang Diyos sa atin. Nanliit po ako sa mga pagkakataon na parang nagre-reklamo tayo. At parang bagang napaka-importante natin at obligasyon ng Panginoon ang ganito at ang ganyan. Nanliit po ako sa mga pagkakataon na ang tao kadalasan dinidiktahan pa natin ng Diyos. Mga kapatid, kay laki ng Diyos na ating sinasamba. How majestic our God is. Kaya po ang aking pong pamanhik, I pray that we will see the magnitude of His glory. Let us magnify the